nagulat kasi ako dito sa nanay. Paano itsura nung nagulat ka? Oh! Yun. Oh. Gulat talaga eh, no? Pero Tony, kahapon kasi hinintay kita. Ang dami mga akala ko tanong-tanong. aabot eh. Oo. Hindi umabot. May hearing kasi tayo Tsaka hindi lang yung traffic pa. Muntinlupa pa. Opo. Malapit sa bahay namin pero malayo-layo rito. Dito, yes. O natapos alas 10 pasado na, so paano ko pang aabot? Opo Muntinlupa pa. Oo. Babaybayin mo, Islex, bago C5. Tailo. Baka may magalit na sa atin eh kasi gusto nila lumipad na do dito. Oo. Anyway, speaking of lumipad, nanonood nga ako kanina kay kasamang Dennis Antenor. Ini-interview niya si Attorney Ariel. Ito ng yes, LTFRB, yung mga drivers ng mga public utility buses natin. Opo. Na nagpa-positive pala sa drug test, di ba? Tinatanggal. Opo. Sabi ko, kita mo yan ang sakay lang yan, mga 60 lang, gaano ba karami sa isang bus? 40? Mga 60, 65, depende Yes. sa laki. Opo. Paano kung baby bus? Kunti lang. May Mas baby maliit. bus pa ba? Nabutan ko pa yun baby bus, Cavite, Baclaran, baby bus. Bago bababa ka sa Baclaran, sa Redemptorist, Opo. sasakay ka ng bus, papasok naman ng Maynila. Opo. Yan, sa EDSA. May love bus pa noon eh. Yes. May Ay, mas maganda yun. May Love JB bus. pa, yung lawanit. Opo. Natatanda mo yung kulay pulang lawanit, yung JB. JB Transit, oh. Mas mura yun kaya doon ako sumasakay eh. Mas maganda yun kasi pag nabato, hindi nababasag. Ay, oo, kasi pati bintana nun, lawanit eh. Yes, Kaya lawanit nga. pag umuulan, di ba, aangat mo yung bintana, lawanit. Wala kang makita sa labas. Yun lang. Para kayo nasa kabaong lahat. Wala kang makikita. Tama. Oh. Anyway, yun nga, tinatanggal sa trabaho, di ba, nagda-drug test. Opo. Bakit may isang bus dyan, malaking bus? Maraming sakay. Opo. Ang sakay niya ay 116 million na tao. Okay. Yan ang tinatawag na ship of state. Aha. Ang kapitan niyan ay Pangulo. Yes. Bakit ayaw magpa-drug test? Maraming pasahero yan. Mas delikado, mas mahirap ang pagdadrive na ginagawa niya. Di ba? Anyway, talagang kengkoy na nangyayari dito sa Pilipinas. Ito ba naman Ito gusto kong banggitin, hindi dahil ito ay sasabihin nyo ng may kulay. Doon nangyari. Ito yung kaso ni Mayor Janice Degamo ng Pamplona sa Negros Oriental. Okay. Kita mo. Ito, isa pang kakamutihan ng COMELEC natin Ito kita nyo Si Janice Degamo, yung byuda nung napaslang na gobernador si Roel Degamo na binibintang nila sa kliyente ko, ay mayor Pamplona, hindi yung Pamplona dun sa Las Piñas, ibang Pamplona naman yun. Hindi yung Pamplona sa Spain. May Pamplona sa Spain, yun ang original na Pamplona Okay. Doon ka pupunta sa Pamplona, sa Spain hindi dun sa Las Piñas, kung gusto mong makakita ng bullfight. Yung torero. Opo. Yung toro. Iba naman yung sa Maynila. May toro din doon. Pero ibang toro naman. Iba naman yun. Toro yun. Ikaw talaga, sir. Grabe. Bakit tumatawa ka, Wenner? Nanonood ka noon, Ibang toro naman yun. Yung bullfight. Yung may torero sa Pamplona yon sa Spain. Okay. Yung Pamplona sa Las Piñas, iba naman yun. Doon ako pupunta nung bata ako Kasi doon lang may mall. Yung mall ni Villar. Opo. Di ba meron doon yung mall? Kalimutan ko na kung anong pangalan noon. Sa buong Luzon yata noon, doon lang may video games. Yung inuhulugan mo ng piso bago makakalaro ka na yung ano yun, yung may gumaganong-ganon. Yung may tumatalsik-talsik na bola. Okay. Bago yung gaganon-ganon. Ano tawag doon? Parang pachinko sa Japan. Pachinko, Pero dito, yes. may tawag doon Hindi ko alam Pinball. Ah. Yun, may pinball. Meron yung submarino, itatargetin mo yung tutorpiduhin mo. Doon Opo. lang may video game noon sa Pamplona, doon sa mall. Anyway, etong si Janice Degamo ay mayor ng Pamplona. Ang Pamplona
kung titignan nyo ang districting ng Negros Oriental ay nasa ikalawang distrito. Opo. Yan. Ito ha. Ito ang mga bayan na nasa ilalim ng ikalawang distrito ng Negros Oriental. Dumaguete. Yan. Okay. Ito yung kabisera, di ba, Bong? Opo. Ito, taga roon yun eh. Kabisera yung Dumaguete. Tama ba ako? Kabisera ang Dumaguete. Kapitolyo. Nandun yung Kapitolyo. Okay. And then, nandoon yung Bais, Tanhay, Amlan, Mabinay, Pamplona, doon na mayor si Degamo, San Jose at Sibulan. Ito ha, ito nakakatawa rito. Tumatakbo siya ngayon bilang congressman ng ikatlong distrito. Oh, ba't na iba? Yun nga, hindi ba kung ikaw ay lalaban bilang isang kongresista ng isang distrito, dapat at least 1 year kang nakatira doon sa distrito na yon. Opo, Yun tama. ang nakalagay sa Tama election po code. yun. Must be a resident doon distrito for at least 1 year. Yes, tama po. O eto ang mga bayan sa ikatlong distrito ng Negros Oriental. Isa-isahin natin. Bakong, Basay, Bayawan, Dawin, Santa Catalina, Siaton, Valencia, Zamboanguita. Wala sa 3rd district ang Pamplona. So siyan ay nasa ikalawang distrito. Pero lumalabas, konti lang sila. Maliit. Alin? Hindi yun ang puntos Ay, eh. hindi yun. Hindi Okay. yun ang puntos eh. Ang puntos dito, kung ikaw ay mayor ng Pamplona, ibig sabihin, residente ka ng Pamplona. Alam ka naman, mag-mayor ka ng hindi mo residente. Halimbawa, pwede ba akong tumakbong mayor ng Quezon City? Opo. Taga Paranaque ako. Tama. Pwede ba akong tumakbong mayor ng Pamplona? Hindi naman ako taga roon eh. Baka lumipat. Kahit kung lumipat ka ng residence, paano ka magpapatuloy na mayor ng Pamplona? Kung ikaw ay hindi na taga Pamplona, saan planeta okay yun? Di ba? Ibig sabihin ako ba, halimbawa ako ay mayor ng San Juan, pwede ba akong tumakbong congressman sa Zamboanga? Hindi po. Kasi hindi ako residente noon eh. Kung ikaw ay mayor, residente ka ng bayan kung saan ka mayor. At least 1 year. Hindi, kung pa rin. tatakbo. Kung tatakbo ka. Kung tatakbo lang. Oo. Okay, Hindi okay. pwedeng, hindi ka residente. Paano kang nagdi-discharge ng iyong duties as mayor ng Pamplona kung ikaw ay residente pala ng ibang distrito? Mali. Malabs yun. Ibang kaso sana kung ikaw ay mayor ng Pamplona, di ba? Lumaban ka ng congressman sa 2nd district. Opo. Kasi taga 2nd district ka. Residente ka ng 2nd district kasi ang Pamplona ay nasa 2nd district. Opo. Lumaban ka ng ibang distrito na wala doon yung Pamplona. Ibig sabihin, residente ka ng 3rd district, hindi ka na residente ng Pamplona. Dapat hindi ka na mayor doon. Tama. O, di ba? Opo. Kasi wala ka na doon sa Pamplona. Hindi ka na residente. Common sense, di ba? Opo. Pero yung COMELEC natin ay walang ginagawa. Ang bagal. May disqualification na nga eh. May nag-file na nga ng disqualification for non-residents. Ang problema kasi sa COMELEC natin, alam mo, dati I was willing to give COMELEC the benefit of the doubt. Although, kamote ang appointment talaga ng chairman ng COMELEC. Saan ka makakita ng chairman? COMELEC is supposed to be impartial. Siya yung dumidinig ng mga kaso. Nagpapatakbo ng eleksyon at dumidinig ng mga kaso tungkol sa mga kandidato. Pero ang chairman mo, yung abogado ng appointing power, who is the president. O hindi bias na yon in favor of the president. Abogado yan eh, si George Garcia. Opo. O paano mo kukontrahin ngayon? Hindi mo lang kliyente, siya pa nag-appoint sa'yo. Dapat yan, kasi karir. Di ba may in-appoint na nga si Marcos Jr. na karir? Opo. Although taga Ilocos. Pero karir siya. Hindi siya naging abogado ng kahit sino. Okay. Yung ibang appointments, katulad ni Ernest Maceda, ayos naman yon. Di naman election lawyer si Ernest Maceda. At kilala ko yan, maayos yan. Si George Garcia, paano yung mga kliyente niya? Yun. Hindi ba may inherent bias na yan? Chairman pa man din.
Oo, di ba? Yun Kaya lang. ill-advised talaga. O, ay, actionan nyo naman to't may disqualification na to. Can you imagine the absurdity of it all? Mayor ako ng bayan na nasa 2nd district, tatakbo ko congressman ng 3rd district. Oh my God. Kamote. Kamote talaga. Kaya tignan natin to. Kaya lang ang COMELEC, talagang ako natatakot na dito sa kredibilidad ng eleksyon eh. Minsan nawawalang gana na akong bumoto kasi baka kamote na naman katulad nung sinasabi ni Glenn Chong. Valid yung concern na yun, ha? Na bakit mo binayaran yung pagkakaroon ng feature ng QR code ng mga machines kung saan na-validate mo kung tama ang yung binasa ng machine doon sa balota mo. Di ba dati yun, hindi ka lang nga pwedeng kumuha ng litrato. Opo. Hindi ka, walang printout na maitatago mo na eto yung binoto mo kasi baka nga mag-facilitate ng vote buying. We get it. O okay yun. Pero yung hindi mo na makita ngayon pagkaboto mo kung tama yung basa. Halimbawa, binoto ko si Abalos. Pagkatapos si Lacson. Di ba yung pwede mong tignan, tama yung basa. Ngayon, hindi na pwede. Kamote. Bakit ganon? Bakit Ayun. nakakandaloko-loko? Magician. Magiging Kaya nga magic lahat ng result. bakit nagiging kengkoy ang ating eleksyon at pakengkoy ng pakengkoy, pasama ng pasama ang kredibilidad, and it doesn't help na meron ang fundamental flaw ang mga ina-appoint. Bakit bang hilig-hilig kasing mag-appoint ng Pangulo ng mga taong laging merong bagahe, kumbaga, di ba? George Garcia, abogado niya dati, may masasabi ka. Jay Ruiz, may kontrata pala sa gobyerno, daan-daang milyon, i-appoint mo sa PCO. Puro may conflict Puro may of conflict interest. Ano ba naman yan? Magkapatid na Rimulya. Wala namang ibang pamilya. Di ba? Yan ang tinakataka di ba? Kengkoy pinansyir mo, ang laki ng binigay ng eleksyon mo, i-appoint mo sa DA. Kengkoy. Anong nangyayari? Isang araw lang yung 20 pesos na bigas. Tinigil na. Oo, di ba? Yun nga nireklamo. Sana, yan yung mga batas na dapat mareforma. Na sana yung bagong Senado ay maayos. Kaya lang, kung pagbabasihan natin ang mga nangunguna, Opo. ay mukhang sana ay mag-ibang kompleksyon ng ating Senado. Kanya lang, tingnan natin kung sino yung mga naandito. Sa latest ng Pulse Asia, April 24. Bago-bago pa kasi 7 lang naman ngayon Opo. So, 24. So, 2 linggo pa lamang ang nakakaraan. Oo. Ito ang nasusulat. Kunin na muna natin yung 14 to 19. Opo. Atos, mga striking distance to. Although malayo-layo na to kung 14 to 19 Si Congressman Dan Marcoleta. Yan. Sumunod sa kanya, 14 to 18. Philip Salvador. Yan. Hi, Ipe. Yan ang tawag sa kanya ni Chris, diba? Hi, Ipe. I'm coming na, Ipe. Hindi, pagka niyayaya siya, nalalabas sila. I'm coming na, Ipe. Okay, 14 to 18, statistical dead heat. I see Amy Marcos. Yan, naapektuhan siya ng pagiging Marcos niya Kaya bumaba. Wala akong sinasabi, bumaba. Yung kanyang ranking dati, nasa winning circle siya bumababa ang ranking ni Amy Marcos. Grabe. Bakit? Yung natatawa doon sa labas Totoo naman bumababa Anyway, next naman 9 to 14. So pag ganon, medyo pasok, medyo hindi, naalanganin. Sabi nga nila, ulo lang ang pasok. Di ba pag dumudungog ka sa pinto, pag may nandun kasi yung ulo mata lang yung pinapasok, di ba? Si Manny Pacquiao. Yan. Eto, striking distance din. Hindi malaman kung pasok o hindi. Parang narinig ko yung kanta ni Sandara, in or out. Am I in or out? Sino yung mga kumakanta noon? Si Camille Villar. Mga babad sa pawis. Mga asim yan.
Ha? Pero bakit may mabango? Yes, nag-down isa. May 24-hour perfume kahit pawisan ka pa. Yan, ito. Gusto ko sana manalo ito eh. Pero personal na opinion ko lang yon. Opo. Ito. Maybe yes, maybe no din sa winning circle ay si Willie Revillame. Yan. Ang susunod, 7 to 13, si Pia Cayetano. No. 6 to 30 naman, mataas ng konti. Si Abby Binay. Ang susunod kay Abby Binay, ito, pasok din to ha. Ito yung mga sigurado pasok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, mga 7, 8 yan. Si, ito, lagi na nanalo to. Harmless kasi eh. Ang Sino yan? laging chairman ng Komite de Silencio. Oh. Yung komite na walang ginagawa eh. Silent committee. Komite de Silencio. Yan. Committee on Silence. Ah. Committee on Lizard Counting. Oh. Ganon? Oo, kasi nagbibilang ng butiki sa isam eh. Ayun. Hindi. Oo, si Lito Lapid! 5 to 10. Ben Tulfo. 5 to 9. Ping Lacson. Son. 5 to 8. Yan. Aha. Yung ayaw magbalik ng 124 million. Oh. Dinaanan lang sa sayaw. Oh, duduts. Budots. Buduts. Konti na lang, budol na eh. Budots. Ito hindi ko talaga maintindihan eh. Ang to kaibigan natin to, mabait naman tao to. Kanya lang talagang ang plataforma niya ay budots eh. Baka naman naibigay na ikaw, attorney. Naibigay na yung budots. Hindi po. Hindi pa, dinalaman natin. Malaking balita yan. Dito, pag kumuha ka sa gobyerno, hindi na Secret masyadong lang. balita eh. Yung nagbalik ka sa gobyerno, ba malaking balita yon. Ay, ganyan. Baka 5 taong pinag-uusapan yun kasi walang gumagawa nun eh. Oh. 2 to 4, pasok na pasok ito. Bato de la Rosa. Ito, pasok na pasok din. 2 to 4. Sabagay, okay sa akin to. Si all things being equal, okay itong si Tito Soto. Very diplomatic. Alam niya yung gagawin. At talagang elder statesman. Opo. Yan. Number 2 to 4, Erwin Tulfo. Yan. At yan. syempre, ang number 1 ngayon, nag-iisa, malaki ang agwata. Ang number 2 ay 42%. Ang number 1 ay 62%. Wow. Si Bongo. Oh, yeah. Okay, so congratulations sa mga ito. So, alam niyo na yung medyo nangunguna, medyo, alam niyo, with, ilang days to go? 5 days pa? Yeah. 7, 8, 9, 10, 11. Ba, 5 days. 5 days more or more. less yan na yan. Hindi na masyadong mag-shift Ay, yan. absent tayo niyan ha. Wala tayo dito. Baka hanapin nila tayo. Oo, hindi. May special coverage, syempre, Opo. ng eleksyon. Ayun. Ayan, guys ha. Tawag tayo dito para mag-hello, hi. Wala namang masama, di ba? Opo. Anyway, so yan po, more or less na ang mga magiging senador natin. So ang pinagtatalo na lang dyan yung last 3 yata siguro. Yung ang magtatalo dyan ito si Dan Marcoleta, si Ipe, si Aimee, si Manny Pacquiao, Villar, Revillame yan. Yan ang mga magigit-gitan dyan. Cayetano, Binay. Yan. Si Lapid tingin ko pasok na yan eh. Although bumaba ang ranking niya, no? Ayaw niyang mabigay kasi ng chicharon Ano kaya yung magic niya? Hindi ba kanya yon? Laging kayo. Yung lapid? Alin po? Kaya Lapid. yung chicharon. Libreng plugging pa. Charon talaga. Ito ranking na. Well, as of now, snapshot ito eh. Opo. As of April 24, siguro kung may movement dyan, nasa ilalim na lang. Konti na lang. Konti na lang. Katulad nung dati, di ba? Opo. Yung si Herbert, naging number 13 niya to, si JV. Sino ba yung naging number 13 na si Herbert? Gitgitan yung dulo. Gitgitan yung dulo, yung 10, 11, 12 yan eh. Opo. Kasi ang lalapit, kita mo, 23, 24, 28, yung percentage. Yes. So, konting galaw lang, doon na nagkakatalo. Opo. Yeah. Wag lang masira yung machine ha. Sana hindi. May Kasi- kagulo yan.
pag nasira yung machine, naku. Ay, nako. Anyway, hindi, pasok naman yung alyansa. At ako naniniwala naman dito kasi sa machinery at sa name recall. Ito mga veterano na itong mga tuwi. No, kahit yung mga iba, medyo walang nagawa, nandoon eh. Yun ang top of mind ng mga tao eh. Anyway, sa notang yan, ay magbabalik